Buwan na naman nga ng Mayo ngayon at uso na naman nga ang sayawan. Dahil tuwing Mayo ay ang bawat barangay ay meron ngang tinatawag na Mayflower Festival. Ngayong buwan ng Mayo ay talagang araw-araw nga merong sayawan sa iba't ibang barangay. Dito yun sa aming bayan, sa bayan ng Lopez, at hindi ko nga alam kung meron din bang ganito sa ibang bayan. Ngayon nga ang araw ng Mayflower Festival dito sa amin sa Villahermosa. May sagalang ang magaganap, kaya naman maaga pa kong naligo at tag-ayos ng sarili. Hindi na nga ako pupunta kung saan para makapanood dahil dadaan naman yun dito sa may labas ng bahay. Alas 5 na nga ito ng hapon at kasali nga pala sa sagala itong aking pamangkin at itong aking kapatid. Muntikan pa ang malit yan dito sa sagala dahil nga meron silang activity sa school na hindi naman nila pwedeng ipagpaliban. Gustong gusto nga nilang sumali sa sagala kaya naman late na sila nung nakapagpalista. Mahal kasi ang renta ng gown kaya nga ayaw itong pasalihin ni mama dahil nga wala kaming pangrenta. Mabuti na nga lang at may nagpahiram nga ng gown dito sa aking pamangkin at itong aking kapatid naman ay mabuti na nga lang at naitago pa ni mama itong gown na nagamit ko nga sa pag-abay. Hindi nga reyna yung mga yan dahil nga huli na sila nakapagpalista kaya naman abay na lang sila sa mga reyna. Alas 5 na nga siguro ito ng hapon at busy na nga itong mga kalawak sa sagala at ready na nga din sila sa pagparada. Kasali din pala itong si Coco at sobrang cute nga ng batang ito. Sabay-sabay na nga pala silang pumunta doon sa may bahay na yun dahil doon nga ang tagpuan at dito nga sila sumakay sa aking kaibigan na si Julio. Alas 5:30 na nga pala ito at nandito na nga ang prosesyon. Sobrang daming ang mga kasaling mga bulilit at sila nga yung mga angel. Mula nung magkaroon nga ng COVID ay ngayon na nga lang ulit nagkaroon ng sagala dito sa amin. Pero noong kapanahunan ko nga ay talaga namang taon-taon talaga ay merong sagala at taon-taon nga rin ako kasali. Mura pa nga ang arkila ng mga gown nun pero lagi naman akong may nahihiraman kaya hindi na rin naman ako nagrerenta. Nakakatuwa lang talagang isipin na kahit nga ilang taong natigil yung ganito ay ngayon ay nanunumbalik na ang kasiyahan sa bawat barangay na kung saan ay nakasanayan na nga rin ng mga tao. Siya nga yung Reyna Elena dito sa amin na taga doon nga ito sa may duluhan kaya hindi ko masyadong kilala. Pagkatapos nga ng magagandang dilag ay nandito naman sa hulihan ng prosesyon si mahal na Birheng Maria. Napansin nga rin namin nakakaunti ang sumaling mga reyna sa sagala ngayon. Kung ikukumpara nga nung aming kapanahunan ay talaga namang kakaunti nga ang mga ito. Sobrang hirap nga ng buhay ngayon at medyo mahal nga rin ang pagrenta ng gown. At dahil may flower festival nga dito sa amin kaya naman dadayo nga tayo ng sayawan ay kainan pala. May pakain nga raw dun sa bahay na yun kaya naman tayo ay makikikain. Mag-aalas 8 na nga pala ng gabi nang makapunta nga kami dito sa bahay na yun. Inintay ko pa kasi itong aking mga kasama dahil nakakaya namang pumunta dito kapag mag-isa. Bagay ganitong kainan sa piyestahan ay talaga namang napakahaba ng pila. Pero dahil ginamit nga namin yung aming ganda ay wala nang ang pila-pila. Charot! Ginamit lang talaga namin yung aming kapal ng mukha. Pero pumila naman talaga kami dito sa loob pero mga 2 tao na nga lang tapos kami na agad. Sobrang dami na nga nang nakakain kaya naman hindi na namin naabutan yung mga putahe na baboy. At itong manok na putahe na nga lang ang aming naabutan dahil nga huli na rin kami nang magpunta dito. Si Lily nga pala ang kasama kong kumain dito at ayaw-ayawin pa nga yan at kumain na nga raw siya. Paglabas naman namin dito sa labas ay kapansin-pansin naman itong mga nagsabit dito na mga pinuso. Itong mga pinusong ito ay galing nga sa purok-purok dito sa aming barangay. Nagambagan nga raw ang mga taga-purok para nga magkaroon at makabili ng gulay na isasabit nga dito sa pinuso. Pitong pinuso nga ito dahil nga may 7 purok nga dito sa amin sa Villahermosa. Sa aking pagkakaalam ang mga pinusong ito ay binibigay lamang doon sa mga kadalagahan na nakipagsayawan. Kung sino nga yung dalagang aabot ng madaling araw dito sa sayawan ay doon nga ito ibibigay. Ipapakita ko nga sa inyo kung saan nga galing na purok itong pinusong ito. Itong pinusong ito ay galing nga sa purok talon at hindi nyo kaya may suklay. May suklay dahil baka gulo na yung buhok ng dalagang nakikipagsayawan. Ganon. Itong pinusong nakikita nyo ngayon ay galing naman sa purok manggahan at hindi nyo rin kaya may lambanog. Epek, gusto kong kuhanin yung pansit na nakapatong dun sa gitna. Itong pangatlong pinuso naman ay galing naman ito sa purok kilong kahoy at epek, gustong gusto talaga ni Liling yung talong. Parang gusto kong iuwi itong kasunod na pinuso dahil nga kompleto na yung gulay kapag nagluto ka ng sinigang. O, pagkatapos mong kumain ay meron ka pa nga ring dessert dahil nga meron ding hinog na mangga. Itong pinusong ito nga pala ay galing daw kay Iskay. Itong kasunod na pinuso ay galing naman sa purok tansa. Ito nga ang medyo kakaiba dito sa lahat ng pinuso dahil nga yung mga gulay ay nasa bahay kubo. Ang cute nga ng itsura nito dahil nga gumawa pa sila ng bahay kubo para isabit itong mga gulay. Itong kasunod na mga pinuso ay ito naman ang pinakamalaki na pinuso
pinuso dito nga sa kanilang lahat. Galing nga ito sa purok maligasang at nakakatuwa nga at sobrang dami nga ng gulay na nakalagay dito sa kanilang pinuso. May kasama na nga rin ditong mga ricado at hindi mo kaya may kasamang bola. Ay epek, ngayon ko lang napansin na may kasama pala itong sardinas para kapag nagluto ka nung langka, may pansahog ka na, may panggata ka pa. Itong kahuliang pinuso ay talagang medyo effort naman talaga dahil nga itong kanila ay parang nakasabit nga sa sa Arangyat Baluarte, ganon. Ang pinusong ito nga pala ay pagmamayari ng Purok Palanas. At ayon nga doon sa aking pagkakakinig ay may premyong araw na nagkakahalaga ng 3,000 piso ang purok na may pinakamaganda na pinuso. Hindi na nga namin nalaman kung sino nga ang nanalo dito dahil nga maaga naman kaming umuwi ng bahay. Hindi naman pati ako makikipagsayo kaya umuwi na nga ako ng maaga. Alas 9 na nga ata ito ng gabi nang magsimula na nga ang sayawan. Mangilan-ilan nga lang ang sumasayaw dito dahil nga kakaunti nga ang mga dalaga. Habang busy nga sila doon sa loob sa pagsasayaw ay nandito naman kami sa labas pinagkikwentuhan ng buhay ng iba. Charot. Dito lang kami talaga sa labas dahil hindi naman kami kasali doon sa loob dahil nga kami ay matatanda na. Itong mga binata at dalagang sumasayaw pala na ito na nakikita nyo ay sila nga pala ang dahilan kung bakit mayroong sayawan at pakain dito sa Villahermosa. Sila nga yung mga kabataang hermanitas-hermanitos na nag-ambagan para magkaroon ng kasiyahan dito sa barangay. Natatandaan ko nga noon nung kabataan namin ay nagpaganap din kami ng ganito. Maganda nga magpaganap ng ganito dahil nga magkakaroon ka ng mas maraming kaibigan at mas makikilala mo nga yung mga kabataan na taga dito sa inyong barangay. Alas 11 na nga pala ito ng gabi at nababahala nga ako kung saan nga ako sasakay pa uwi sa bahay. Medyo malayo nga itong bahay na yun dito sa aming bahay at medyo madilim nga yung daan. Mabuti na lang talaga at nakita ko nga itong si Kuya Imboy na barangay tanod nga dito sa aming barangay na pauwi na nga dito nga sa may amin. Kapitbahay nga lang namin ito si Kuya Imboy kaya naman nakisakay na ako kaysa maglakad pa nga ako mag-isa. At yun lang muna for today's video. Good night, matutulog na ako. Bye people!